wisdom is the right use of knowledge. Bakit po? Kasi nga po, sabi dito, it is a capacity to apply spiritual truth to a daily decision. Again, ulitin ko yung sinabi ko last Sunday. Not just because you're knowledgeable does not mean you're wise. Last week. So today, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series na kung saan I do believe na tayo pong lahat ay excited. Tama po ba? Excited po ba tayo? Amen? Parang ewan namin parang hindi sure Ayan. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay patuloy sa ating pong pagtatalakay ng ating pong tema this month of January na kung saan ay dito po natin matutunghayan na sabi dito, the beginning of wisdom. So saan nga po ba nagsisimula ang wisdom? Sabi po doon sa tinalakay natin last Sunday, yun po ay nagmumula sa reverence fear natin sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po. So today, again, we are talking about wisdom. Kaya naman po, napakahalaga po sa ating pong pagsisimula ng taon na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na panalangin o kahilingang panalangin sa ating Panginoong Hesus patungkol sa wisdom. Dahil nga po, di ba meron tayong tinatawag na mga New Year's resolution, susulat tayo, ano ba yung mga bagay na gusto natin baguhin sa ating sarili, na minsan yung mga bagay na sinusulat natin, kung papansinin natin, parang paulit-ulit na lang. Di ba? Parang yung New Year's resolution mo ngayon, parang last year, yan din yung New Year's resolution mo. So, siguro it's time for us na kung saan hingin natin sa Panginoon yung wisdom na ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos na mabago sa atin or baguhin natin sa ating pong sarili. Amen? So dito po sa ating pong tatalakayin ngayong linggong ito ay pinamagatan ko pong wisdom in decision. Ayan. Sabihin nyo nga po, decision. Ayan, pala decision. Ayan. So, ayan po. Meron ba kayong kilalang pala decision? Ayan. So dito po, pag-uusapan po natin wisdom in decision. You know, it's very important na dapat meron po tayong tinatawag na wisdom sa ating pong mga decision. Kasi po, once na tayo po ay gumawa ng isang bagay o isang desisyon sa ating pong buhay, it will affect our future. Maapektuhan po nito yung ating pong buhay. Maapektuhan po nito yung ating pong relasyon. Maapektuhan po nito yung ating pong mga plano sa ating pong buhay. So, ibig sabihin, malaking factor o malaking bagay po sa ating pong buhay yung desisyon na ginagawa po natin. That is why it's very important for us as a Christians that every time we make a decision, dapat po tayong nananalangin sa Panginoon at humihingi po tayo sa Diyos ng karunungan. So dito po makita po natin, sabi po dito, wisdom and decision-making combines knowledge, experience, and discernment to negative conflicts situation, ensuring choosing to be best of one's ability, accurate without regret. So, ibig sabihin, yung gagawin daw po natin decision, kapag tayo daw po ay gumawa ng isang bagay o isang desisyon sa ating pong buhay, siguraduhin daw po natin na hindi natin ito pagsisisihan. Kasi alam niyo naman po, minsan may mga bagay sa buhay natin na late natin nare-realize na sana pala hindi ko ginawa to, sana pala hindi ko na lang niligawan to, sana pala ganito, ganyan. So laging mayroon po tayong sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Pero kung tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na wisdom in every decisions that we make, hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na regret sa ating pong buhay. Why? Because wisdom means practical discernment in beginning with respect for God, leading to right living, and result in increased ability to tell right from wrong. So ito daw po yung ibig sabihin po ng wisdom in decision making. Kaya nga po sabi po dito ni Russell M. Nelson, ito po yung sabi niya. Sabi niya rito,
Each day is a day of decision. Di ba? Araw-araw. Di ba? Sabi ko nga, di ba? Yung matulog ka sa gabi, decision mo yan. Pero yung gumising ka, hindi mo na desisyon yun. Desisyon na ng Panginoon yun kung gigisingin ka pa niya o hindi. But every day is a day of decision. Our decision, and our decision determine our destiny. So meaning to say, one day, each of us will stand before the Lord in judgment. So lahat ng bagay na ginawa natin, lahat ng yan ay ipagsusulit natin sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po? So yan po yung isang bagay na gusto pong makita natin. So every decision, big or small, plays a part of shaping our, kung sino tayo. Or sinishape nito, who we are, and saan tayo mag-end dito sa bagay na to. So our choices can lead us down a path of success and fulfillment, or regret and disappointment. So yung atin daw po mga decision, maliit man yan o malaki, yan daw po yung mag-guide sa atin o magdadirect sa atin kung tayo po ba ay patungo doon sa tagumpay o patungo doon sa tinatawag natin na failure o disappointment. Kaya di ba minsan tayo po kapag meron tayong naranasan or parang dumaan tayo sa problema, dumaan tayo sa pagsubok, minsan nare-realize natin sa mali pala yung decision ko. Sana pala hindi muna ako nag-resign. Sana pala ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ang dami nating mga regrets. Pero dito makita natin mga kapatid, every decision na ginagawa po natin, yan po ay meron pong epekto sa ating pong buhay. Maliit man yan o malaki. Yun nga lang, maliit tayo ng ilang oras eh. Malaking effect na yun. Bakit? Kasi we have only 24 hours every day. Di ba? So, malaking epekto po yun sa ating buhay kapag tayo po ay nababawasan yung ating pong oras. Like for example, meron kang ganitong commitment, tapos biglang nagkaroon ka ng emergency na ganito. So, naapektuhan, nadadama yung mga susunod na activities o plano mo dahil doon sa maliit na bagay lang na yon. Do you experience that? Naranasan niyo ba? Like for example, kung kailan ka nagmamadali, saka naman biglang may biglang aberya, may biglang ganito mangyayari, na which is, nakaplano na sa atin lahat eh. Di ba? So dito makita po natin, every decision we make has a starting point and an end point. Life or death, blessing or not. So dito po makita natin, every decision set a direction. So ibig sabihin, yung ating pong mga decision, nagsiset po yan ng direction, saan nga po ba tayo patungo, ano bang gusto nating gawin. Itong decision mo ngayon, ano bang plano mo? Saan mo ba gusto patungo? Di ba? So you and only you are responsible for the decision you make and their subsequent outcome. Wala po tayong dapat ibang sisihin. Kasi bakit? Decision mo yan. Di ba? Kung ngayon, nagtatanong ka, bakit nga ba ito na pangasawa ko? Eh, wala kang dapat ibang sisihin kundi ikaw. Bakit? Decision mo yan. Sinagot mo yan, di ba? Parang ganon. So, ibig sabihin, we cannot blame other people because sa decision na making na ginagawa po natin is very important na dapat meron po tayong wisdom upang sa gayon, hindi po tayo humantong sa isang punto na tayo po ay nagsisisi sa ating po mga decision sa buhay. Amen po. Meron ba kayong mga regrets sa buhay nyo? Meron ba kayong mga pinagsisisihan ngayon sa buhay nyo na ito yung mga decision mo na kung saan ngayon ay iyong pinag-iisipan, sana pala ganito, sana pala ganyan. So dito po makikita natin mga kapatid, how we make decision with wisdom na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po? So dito po makikita natin mga kapatid, sa ating pong mga decision making na ginagawa po natin, we need to carry the consequences. Tayo po yung magdadala ng consequence, wala pong iba. And you are not free from them. Tandaan po natin, hindi po natin pwedeng skip yon sa ating pong buhay. Na, nagkamali ako, pasensya na, pwede ba skip na lang? Wala pong ganon. Dahil po, we need to carry the consequence ng ating pong mga decision
in the past ng ating pong buhay. So the life you live today is a direct result of a choices you made in the past, and your future will shape by the choice you make now. So kaya mga kapatid, ngayong umaga, sa ating pong panibagong taon na ating pong nararanasan o pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoong Yesus. We are blessed dahil tayo po ay umabot sa 2026. Maraming pong mga tao na may mga plano pa sila 5 years from now, 10 years from now, pero hindi na po sila pinalad na makaabot sa 2026. But we are so blessed dahil tayo po ngayon ay narito. So kaya naman mga kapatid, kinakailangan po natin ng wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Yesus upang sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, hindi natin ito pagsisisihan sa huli. Hello? Amen po? Gusto niyo po ba yon? Di ba? So kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako na ating pong talakayin ang ating pong topic, Wisdom in Decision. Let's open your Bible in James chapter 1, beginning verse 5 to 8. Samahan niyo po ako na basahin ang ating pong text this morning. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating pong text this morning. Sabi po dito sa NLT version, "If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na katalinuhan. Kaya naman, Lord God, sa pagkakataong ito, we ask for wisdom, knowledge, and understanding to your word, na patuloy, O Diyos, hindi lamang po namin ito tatalakayin ngayong umaga, kundi, Panginoon, hayaan mo po na amin pong ipamuhay ang inyong salita sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, sa bawat desisyon na amin pong gagawin sa aming pong buhay, hayaan mo po na ang katalinuhan mo ang patuloy na maghari at manguna sa aming pong mga buhay. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa lahat ng aming pong gagawin, higit sa lahat ay unahin namin, Panginoon, ang iyong kalooban, hindi ang nais namin, kundi, Panginoon, ang nais mo ang masunod sa aming pong buhay. Kaya naman sa pagkakataong ito, itago mo po ako sa iyong likuran na ikaw pong makita, maluwalhati sa buhay ng bawat sa amin ngayong umagang ito. Ikaw pong maitanghal, Panginoon, sa aming pong buhay at ang iyong katalinuhan ay patuloy na maghari sa aming pong kalagitnaan ngayong umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng ibugtong na si Jesus. Amen and amen. Praise God. So mga kapatid, isa pong napakagandang paalala po sa atin ni James, na kung saan kilala naman po natin si James, isa pa half-brother ng ating po, ni Jesus. At ito pong sulat na ito ay isinulat niya po sa mga Jewish Christians and to all Christians. Can I see the hands of Christians here? Sino po yung mga Christian dito? Ayan. So tayo po. So alam naman po natin na si James is well known as a man of action. No? Is a man of action. Bakit po? Kasi sa kanya din po nagmula na faith without action is death. Di ba? So he's a man of action. So dito po makita po natin, mga kapatid, na sa puntong ito, nais niya po na tayo po as a believer of Jesus Christ, na hindi lamang tayo well-known sa Word of God. Hindi lang tayo well-known sa mga Bible verses. But we are also a doer of the Word of God. Amen po. At kung titingnan po natin, ito pong James chapter 1, kung babasahin po natin ito, it's all about trials. It's all about faith. It's all about wisdom. Na kung saan, makita po natin dito, ang unang binabanggit niya dito, that every time you encounter
trials in your life, ano sabi niya dito? You have a great joy. Maging magalak kayo. So kung titignan po natin, ito pong konteksto na ito ay patungkol po sa pananampalataya, sa trials, and also, makita po natin dito na gusto niya pong ipakita dito, no, that James is not only talking about trials, not about faith, but also knowledge, not only about knowledge, but also about the ability to make a decision. Hello? So ito po yung gusto niya pong makita po natin. To make a decision in every difficulties or circumstances ng ating pong buhay. You know, brothers and sisters, madali po magdesisyon sa buhay, lalo na kung hindi ikaw ang involved. Pag ang pag-uusapan natin na buhay ng ibang tao, it's easy for you to decide. Bakit? Kasi hindi ka naman involved dun eh. Pero kapag ikaw ay involved na dun sa isang bagay or ikaw na yung dumaranas ng problema, it's hard for us to make a decision. Bakit po? Kasi nga po, hindi lang natin pinag-iisipan ito twice, thrice, many times pinag-iisipan natin. Or ipinapanalangin natin itong bagay nito. So, mga kapatid, gusto mo makita natin dito, sa puntong ito, the Jewish people were a lover of wisdom. Alam ni James na yung kanyang mga kausap ay matatalino. Naka-encounter na ba kayo ng kausap nyo, alam nyo, isang taong matalino, tapos bibigyan mo ng advice? Di ba? Parang, teka muna, makikinig ba sa akin to? Pakikinggan niya kaya? Susundin niya kaya yung sinasabi ko? Pero dito, alam ni James na yung kanyang mga kausap is a Jewish Christian, mga matatalino to, well-known to mga tao na to, lalo na especially pagdating sa Word of God o sa law of God. Bakit po? Kasi ito pong mga Jewish people na to ay tinawag pong lover of wisdom. When we say lover of wisdom, dito po makita natin, nagre-reflect po sa kanila, doon sa kanilang tradition, yung katalinuhan o yung rich of tradition, particularly yung kanilang emphasis doon sa kanilang learning, yung kanilang mga natututunan, yung kanilang study, kasi mga bata pa lang yan, mga well-trained na yan, tinuturuan na talaga sila eh. Yun yung ginagawa po sa kanila. And particularly, makita po natin dito yung ethical approach of life. Alam nila yan. Itinuturo sa kanila yan. So, makita po natin dito, mga kapatid, a significant portion dito po sa tinatawag nating Hebrew Bible is dedicated to wisdom literature. When we say wisdom literature, ito po yung book of Proverbs, book of Job, book of Ecclesiastes, which is, nakafocus po ito dun sa nature of wisdom. Okay? So kaya hindi mo po pwedeng sabihin na ito po mga tao na to na sinasabihan ni James, hindi nila alam yon. Alam nila. Pero ganun pa man, di ba, sabi nga, ano yung gamot sa taong nakakalimot? Paalala, di ba? So dito po makita po natin, alam nila yung morality, yung meaning of life, and pursue of a godly life. Sa makatuwid, ang isang bagay nga po diyan, si King Solomon po, yung ginawa nilang represented nila ng tinatawag na, ano tawag dito? Archetypical wise figure, known as his deep understanding and discernment. Kasi ito po yung ipinanalangin o ni-request ni King Solomon. So dito po makita natin, mga kapatid, in a Jewish tradition, when we say wisdom, yung Hebrew word niya na chokma, pag sinabi daw pong wisdom, it is a particular understanding of how to live in a life that is pleasing to God. Again, when we say wisdom, is a particular understanding of how we live in a life that is pleasing to God. Alam nila ito. As a matter of fact, yung root nito ay yung tinatawag po doon sa Proverbs chapter 9, verse 10, na sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Kaya, well known, ito po mga taong ito kausap ni James pagdating sa bagay nito. So, ini-emphasize niya rito yung a moral and ethical foundation of knowledge. Now, tignan po natin. Sabi rito, wisdom is a right use of knowledge. Wisdom is the right use of knowledge. Bakit po? Kasi nga po, sabi rito, it is a capacity to apply spiritual truth to a daily decision. Again, ulitin ko yung sinabi ko last Sunday. Not just because you're knowledgeable does not mean you're wise. Hindi ibig sabihin na ikaw ay knowledgeable, automatically you are wise. Kaya nga po dito makita natin that wisdom is the right use of knowledge. Amen? So napaka-importante na may knowledge ka, pero yung knowledge na yun yung gagamitin ng Panginoon para ma-realize mo that we have only one God, at yung fear of the Lord na yon, pag na-realize mo yon, naunawaan mo yon, yun yung magkakaroon ng tinatawag na, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So, now, all of us know people who are educated, pero ang problema, mahina sila pagdating sa mga decision making. Meron ba kayong mga ganong kilalang tao? In fact, meron nga po, di ba, minsan may mga company na nag-hire po sila ng mga tinatawag na consultant. Kasi bakit? Hindi ibig sabihin na successful ka na, automatic lahat ng bagay alam mo na. So dito po makita natin, all of us, meron tayong mga kilalang mga educated people, but they are poor in decision making. So ang sabi nga po rito, they have brilliant academic records, but they cannot make a simplest decision in life. May mga tao po na ganun. Na alam mo yung sobrang talino nila, pero hirap na hirap silang gumawa ng mga simpleng desisyon sa buhay nila. Hello? Kaya nga po mga kapatid, kapag ka may problema, minsan, ang bilis natin magpanik. Hello? Parang nung isang araw, nag-message sa amin yung Maynilad, mawawalan daw ng tubig ng gabi ng January 10 hanggang January 11. Panik agad. Linis yung mga timba, punuan yung mga di ba? Ganun tayo minsan nagpapanik tayo. So, may mga times po sa buhay po natin na dahil lang po sa problema, yun yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo magdesisyon sa ating pong buhay. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung pong sinasabi po dito ni James na if you need wisdom, ask a generous God. So ibig sabihin, yung sinasabi niya po rito na hingin natin sa Panginoon, every time we encounter trials, problems sa ating pong buhay, lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom. Bakit? Kasi tutulungan niya tayo sa ating pong mga problema. The question is, why we need wisdom when we are going through trials? Bakit wisdom ang kailangan natin? Hindi ba pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng lakas para mapagtagumpayan ng kutong problema na to? Hindi ba pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng pera para mabayaran ko lahat ng utang ko? Di ba? Hindi ba pwedeng, Lord, bigyan mo po ako ng lakas para makapasok ako sa trabaho, para na sa gayon, pag ako pumasok sa trabaho, hindi mababawasan yung sweldo ko, magkakaroon ako ng kumpletong sahod, mababayaran ko yung dapat kong bayaran. Di ba? O hindi ba pwedeng, Lord, bigyan mo po ako ng grace, kung maaari po sana, mawala na yung utang ko. O mawala na yung pinagkakautangan ko. Sabi ka, iba yun. Di ba? Or, pwede naman natin sabihin, Lord, pwede ba yung problema ko, alisin mo na lang? Kasi, ano ka naman, makapangyarihan ka naman eh. Baka pwede, Lord, alisin mo na lang yung problema ko, ibigay mo na lang sa iba. Why we need wisdom when we are going through trials? Why? Because, for this reason, we need wisdom so that we will not waste the opportunities God is giving us to mature. Kaya kailangan natin ng wisdom
Para sa gayon, hihingi natin sa Diyos yung opportunity na, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa problema ko ngayon? Kasi minsan, gusto natin kaagad na mawala yung problema natin, pero hindi natin alam, kaya ka pala may problema, merong gustong ituro ang Diyos sa'yo. Kaya ka pala may pinagdadaanan ngayon, kasi gusto ng Panginoon mag-matured ka. Hindi ka manatiling baby. Hindi ka manatiling iyakin. Gusto ng Panginoon maging matatag ka. That's the reason why kung bakit kinakailangan nating humingi ng wisdom sa Lord. Kasi may mga pagkakataon na may mga problema tayo sa buhay natin na gusto natin alisin kaagad ng Panginoon sa ating buhay. That is why sabi ni James, humingi kayo ng wisdom sa Panginoon at bibigyan niya kayo. Bakit? Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo basta dumadaan sa problema, kundi natututo tayo. Kasi pag dumating yung time na nagkaroon ka ulit ng same problem, alam mo na kung paano mo siya haharapin. Hello? Di ba ganun din sa pag-aaral natin? Kaya tayo bumabalik-balik sa ating pong pag-aaral. Kasi bakit? Kasi nga po, kinakailangan ma-master natin yung ating pong pag-aaral. Kaya dito sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, anong sabi dito ni James? Dear brothers and sisters, when troubles comes your way, consider it an opportunity for great joy. So imagine mo yan, kung ikaw, wala kang wisdom na nagmumula sa Panginoong Hesus at meron kang problema, ano sasabihin mo? Anong isipin mo? Lord, bakit ako pa yung may problema na ganito? Dapat si ganito na lang. Dapat si ano na lang. Bakit ako pa? So, hindi ka magkakaroon ng ganong question sa Panginoon. Bakit? Kasi, ang hiningi mo sa Lord ay wisdom. So, ibig sabihin, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon na kung bakit mo nararanasan yan dahil meron siyang gustong baguhin sa buhay mo. Meron siyang gustong itama sa pagkatao mo. Ano sabi niya ni James? Dear brothers and sisters, when trouble comes your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. So, di ba nagpe-pray ka sa Lord na gusto mong lumago? Di ba nag-pray ka pa lang, sabi mo, Lord, ngayong taon na to gusto kong lumago sa pananampalataya sa iyo. Lord, ngayong taon na to gusto kong lumalim yung relasyon ko sa iyo. Eh di ba yun yung pinagpe-pray mo? Tapos yung binigay na ng Lord, yung dumating na sa iyo, ayaw mong tanggapin. Nire-rebuke mo. Lord, hindi akin to, Lord. Ibigay mo na lang to kay ganitong kapatid, Lord. Hindi akin to. But if you ask wisdom sa Lord, maiintindihan mo, mauunawaan mo, kaya pala. Kaya pala ako pinaparanas ng Panginoon ngayon ng ganitong bagay because God want us to open new opportunity for me. Bakit? Kasi kung hindi mo naranasan yun, hindi magkakaroon ng bagong opportunity para sa iyo. Hello? Kaya, hayaan natin na yung problema natin, idalangin natin sa Diyos na tayo ay bigyan ng wisdom para tayo ay lumago. Kasi sabi dito, verse 4, so let it grow when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So, ibig sabihin, pag nangyari yung bagay na yun, ano pang hihingin mo sa Panginoon? Solusyonan na. Di ba? Naayos na. So, ano ibig sabihin? Sabi dito, when we ask God to change our situation, not knowing He put us into that situation to change us. Yung pala yun. Nananalangin tayo na, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko ngayon. Baka pwede naman, Lord, ngayong taon 2026, mag-iwan naman yung, kasi sabi nila, di ba, gulong ng buhay. Lagi na lang kami nasa ilalim, Lord, baka naman pwede, nasa ibabaw naman kami. Di ba? When we ask God to change our situation, not knowing, hindi natin naintindihan, He put us in the situation to change us. Yun pala yun. May mga bagay gustong-gusto nating, Lord, baguhin mo yung asawa ko.
Ilang taon na kami nagsasama pero ganito pa rin siya, pero hindi mo alam, kaya pala binigay sa'yo ng Diyos yan para ikaw ang baguhin. Para sa tama, hindi para sa mali. Baka mamaya, baguhin ka, imbis na mapabuti ka sa relasyon mo sa Panginoon, lalo ka na palayo. Hindi ganon. Mamaya, malalaman natin yan, maunawaan natin yan kung bakit. Dito sa ating pong tatalakayin. So, sabi rito, wisdom help us understand how to use these circumstances for our good and God's glory. So, ito daw pong wisdom na to ay nakakatulong po sa atin paano natin mauunawaan yung mga circumstances ng buhay natin that it is for our good and for God's glory. Bakit po? Hindi nyo po napapansin, every time na kayo po ay meron pong pinagdaraan ng problema, meron po kayong every Wednesday na testimony. Di ba? Di ba every Wednesday meron tayong testimony? So, ibig sabihin, hindi ka nawawalan ng testimony. Ibig sabihin, yung mga trials, circumstances ng buhay mo na nararanasan mo, ginagamit ng Diyos para ano? Para maparangalan siya sa buhay mo. Hello? Amen po? Kaya dito mga kapatid, sabi dito, we can ask God for the same wisdom. Tayo din po mga kapatid. Kasi bakit? Ito nga po yung challenge po sa atin ni James Sabi niya, if you lack wisdom, ask a generous God. So, if we notice, King Solomon asked for wisdom to carry out his job. Alam naman po natin, na dahil sa kanya po murang edad, siya po ay naging hari, at nung panahon na yon, siya po ay kinausap ng Panginoon sa panaginip. At nung time na yon, ano po ang sabi niya? He did not ask God to do the job for him. Anong ginawa niya? He asked God for wisdom. Kasi may mga times sa buhay natin, binigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok. Pray tayo, Lord, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo po sa akin ang problemang ito. Ikaw na po ang bahala sapagkat ikaw ay makapangyarihan Diyos. Pinagkatiwala na sa Panginoon. Yes, pinagkatiwala natin sa Panginoon, pero tayo pa rin po ang dapat na gumawa. No? Sabi dito, tingnan natin, 1 King chapter 3 verse 5 to 14. Ano nga po ba yung story po nito? Ang story po nito ay kung saan naluklok na hari si King Solomon, at nung siya po ay naluklok, siya po ay nag-alay sa ating Panginoong Hesus. At nung time po na yon, siya po ay kinausap ng Panginoon sa panaginip. At ang sabi doon, that night, the Lord appeared to Solomon in dreams, and God said, what do you want? Ask, and I will give it to you. Mga kapatid, kung tayo po ang nasa sitwasyon ni Haring Solomon that time, at ikaw po ay tatanungin ng ating Panginoong Hesus, what do you want? Kuya Jam, ano ang gusto mo? Meron kang 3 kahilingan. Sabi ganun. Di ba? What do you want? Ask and I will give it to you. Humingi ka, bibigyan kita. Ito ay isang pagkakataon para sabihin mo na yung mga bagay na gusto mo. Tama? Kasi tinatanong ka na kung anong gusto mo Hello? Mga kapatid, kung ikaw po ang nasa sitwasyon ni Haring Solomon that time, at tinanong ka ng Panginoon, what do you want? Marahil siguro sasabihin natin, Lord, ngayong taong 2026, gusto ko pong maging successful. Ngayong 2026, gusto ko pong maging breakthrough sa lahat ng utang o financial breakthrough. Di ba? Di ba yung ganun yung gusto natin Yung para bagang iniisip pa agad natin, dahil tinatanong tayo kung ano yung bagay na gusto natin, iniisip natin kaagad, ano ba yung makakabuti para sa sarili ko? Hello? Di ba? Ang nasa isip mo kaagad, yung sarili mo. Yun kaagad yung gusto mo mag-benefits. Kasi bakit? Uy, teka muna. Tinatanong ako ng Panginoon. And I will give it to you. Sabi niya, ibibigay niya raw sa akin. Pero this time, mga kapatid, makita po natin dito
na sa puntong ito, sa kanya pong paglapit o sa kanya pong pakikipag-communicate sa ating pong Panginoong Yesus. Sa verse 9, makikita po natin dito, sabi po ni Haring Solomon, "Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong." Yun po yung hiningi niya. So ibig sabihin, ang hiningi po dito ni Haring Solomon ay walang iba kundi wisdom, discernment, understanding, upang malaman daw po niya yung between right and wrong. Amen? So ano sabi ng Panginoon sa verse 10? Sumagot ang Panginoon. Sabi niya, "The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or death of your enemy." Hindi niya po hiningi yung wealth, hindi niya po hiningi yung life, na humaba yung buhay niya. Di ba kasi minsan tayo, pag humihiling tayo, ganun eh. Lord, bigyan pa ako ng mahabang buhay para makita ko pa yung mga anak ko na nagsasucess. Diba? Sumasukses na sila, Lord. Hintay mo pa, konti na lang. Parang ganun eh, di ba? Pero dito mga kapatid, ang nirequest po ni King Solomon ay wisdom. At ito po yung isang bagay na natuwa ang ating pong Panginoong Yesus. That is why sabi niya, "I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or even ever will have." Verse 13, ano sabi dito? "And I will also give you what you did not ask for." Nakuha nyo? "And I will also give you what you did not ask for." Kung babalikan lang natin sandali yung binasa natin kanina dun sa James. Sabi dito, sa James chapter 4, "So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." So, para bagang sinabi ng Panginoon, dahil sa hiningi mo yung wisdom, yung iyong pangangailangan na hindi mo naman hiningi, kusa kong ibibigay sa'yo. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, makikita po natin dito na bagamat hindi niya po hiniling yung wealth, yung long life, pero ito po ay ibinigay ng Diyos sa kanya, subalit meron pong kasunduan. Sabi po rito, "And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life." Verse 14, "And if you follow me and obey my decrees and my commands, as your father David did, I will give you" what? "Long life." So nakita niyo yan? Yung pangako ng Panginoon sa kanya. So ang hiningi niya lamang po ay wisdom. Pero dahil nakita ng Diyos na yung kanyang naisin ay pamunuan ng maayos, yung kanya pong yung people ng ating pong Panginoong Yesus, ano ginawa niya? Binigay niya rin ito ng wealth, binigay niya rin ito ng life, binigay niya rin ito ng ano sabi dito? Binigay niya rin ng understanding. So when given a chance to have anything in the world, sasabihin natin, sayang, pagkakataon na to eh. Pero dito makita natin, Solomon asked for wisdom, an understanding heart in order to lead well and to make right decision. Ito po yung kanyang pinili. Kaya nga mga kapatid, makita po natin dito, sa atin, Lord, gawin mo akong ganito, gawin mo akong ganyan, gawin mo akong ganito. Ganun kaagad yung inaano natin sa Panginoon eh. So we should not ask God to do for us what He want us to do.
through us. Ano kailangan natin gawin? Instead, we should ask God to give us the wisdom to know what to do and to courage to follow His will. Yun po yung dapat natin gawin. Hindi yung hingi tayo sa Panginoon para bagang sinabi natin na gusto natin instant, ando doon na agad. Solomon received a wise and a discernment heart from God. But take note, it is up to Solomon to apply that wisdom to all areas of his life. Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo kanina, meron po tayong choice. Si Solomon po, nag-ask siya sa Panginoon ng wisdom, pero it's up to Solomon kung i-apply niya po yun sa kanyang buhay. Parang sa atin din po, alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin yung mga favorite verses natin, pero it's up to you. Ina-apply mo ba yan? Ginagawa mo ba yan? Sinusunod mo ba yung salita ng Diyos sa buhay mo? So tandaan po natin mga kapatid, wisdom is both the ability to discern what is best and the strength of character to act upon that knowledge. Kaya nga dito ni-remind tayo ni James Ni-remind tayo ni James. Nakita naman natin kung paano, ano nangyari kay King Solomon. That night, nung after niya po nakausapin ng Panginoon, after na po na ibigay sa kanya ng Panginoon yung wisdom na hiningi niya, na-confirm agad yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon through dun sa dalawang babae na nanganak. Sabay sila nanganak at the same time namatay yung isang bata at anong ginagawa ng isang babae? Kiniklaim niya na yung bata ay kanyang anak. Pero ang totoo niyan, namatay yung isang bata dahil nadaganan niya habang siya ay natutulog. Di ba? Dati kwento lang yun, di ba? Balita lang yun eh. Pero totoo, nangyayari. Pero dahil sila lang ang nasa bahay, so walang ibang witness. So kaya anong ginawa nila? Lumapit sila kay King Solomon, humingi sila ng tulong, at sinabi nila yung kanilang sitwasyon. At dito po, nasubok yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Hesus na binigay kay Solomon. Bakit po? Nung time na yon, sinabi ni Solomon, okay, sige, kung sinasabi mo na iyo yung bata, at sinasabi ng isa na namatay yung kanyang anak, kumuha kayo ng espada, hatiin sa dalawa yan, at magtag-isa kayo. Pero sabi ng isang babae, hayaan na lang mabuhay yung bata at ibigay na lang sa kanya. Kaya doon na pagtanto ni Haring Solomon na ang babaeng yon ang totoong ina nung bata. Bakit? Siya yung may malasakit eh. Ayaw niya. Pero isang babae, sabi niya, hindi ako papayag. Hindi pwedeng maging iyo, hindi pwedeng maging akin. Hatiin. Parang ganun eh. So ano nangyari? Doon mo makikita walang concern. So doon nakita, napatunayan na yung wisdom na meron si Haring Solomon ay nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. So ano ibig sabihin mga kapatid? Bakit ko po sinasabi na it's up to King Solomon na kung siya po ay, kung gagamitin niya po or i-apply niya yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoong Hesus. Why? Kasi makita po natin dito mga kapatid, tandaan po natin na wisdom is both the ability to discern what is best and strengthened of character to act upon that knowledge. So, meron pong abilidad, ito pong wisdom na to sa ating pong buhay. Pero ni-remind tayo ni James dito, sabi niya ito, James reminded us that when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. So again, babalik po tayo sa James chapter 1, verse 6 to 8. Ano sabi po ni James doon? Sabi niya po doon, di ba sinabi niya, if you lack wisdom, ask a generous God. And verse 6, sabi niya, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Siguraduhin ninyo na inyong pananampalataya ay nakatuon lang sa Panginoon. Yung faith na tinutukoy dito is a basic religious faith na kung saan sinasabi po rito, it's a matter of trusting in God
and relying on His promises. So, ibig sabihin, naniniwala ka na siya lang yung Diyos na pinapanampalatayanan mo at wala nang iba. So, ibig sabihin, yung heart mo hindi dapat divided. Kasi sabi nga dito, no, do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as an wave of the sea that is blown and tossed with the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unsettled in everything they do. So, ibig sabihin, parang pinapakita dito na ikaw bilang isang mananampalataya, dapat yung heart mo hindi divided. Yung loyalty mo dapat nasa Panginoon lang, hindi po pwedeng hati. Okay? So kaya dito po makita po na, kaya doon nagsisimula, kaya doon sinasabi na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? So, meaning to say, a mind that waver is not completely convinced that God's way is best. Bakit? Kasi may pagdududa ka pa eh. May pag-aalinlangan ka pa. So, kaya sa puntong ito, makita natin mga kapatid, while Solomon remained wise in his life, kasi alam naman po natin, di ba, binagsakan siya ng a wisest man, di ba? So, binagsakan po siya, but he did not always act upon his wisdom. Bakit po? Kasi nga po, na-divide po yung kanyang loyalty. Na-divide yung kanyang relasyon sa Panginoon. Alam niyo kung saan nagsimula? Doon sa actually hindi simple yun eh. Nagsimula yun sa unang pagsuway niya sa Panginoon na binaliwala niya. Na ginastify niya, in-excuse niya, na akala niya yun ay okay lang sa harap ng Diyos. Pero ang totoo niyan, doon nagsimula na siya po ay magkaroon ng tinatawag na downfall. Bakit? Unti-unti, kung titingnan po ninyo, yung 1 King chapter 3 verse 1. Kasi di ba tinalakay natin, yung 1 King chapter 3 verse 5, doon nag-start yung binigyan siya ng Lord ng wisdom. Doon nagsimula na kinausap siya ng Panginoon. Pero before that, doon sa chapter 3 verse 1, doon po, sinabi po doon na si King Solomon ay nagpakasal sa anak ng Paraon. Na which is, yun po ay taliwas doon sa kalooban ng Diyos. Na ayaw ng Diyos na sila ay ma-compromise. Pero ano ginawa niya? Sa simpleng, sa simple, hindi siya simple eh. Yung wrong decision na ginawa ni Solomon, hindi niya na anticipate na in the end, yun yung maglalayo sa kanya sa relasyon niya sa Panginoon. Bakit po? Unti-unti, yung kanyang naging asawa, yun po ang nag-udyok sa kanya para magtayo ng magtayo ng altar ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ano nangyari? Yun po yung naging dahilan ng kanyang downfall. So ano ibig sabihin mga kapatid? Dito po makita po natin, Solomon remains wise all his life, but he did not always act upon his wisdom. In 1 King chapter 11, verse 6, makita niyo po doon na kung saan doon na po nagsimula, na-divide na po yung kanyang loyalty sa Panginoon. Na unti-unti po, hindi po biglaan yung paglayo niya sa Panginoon. Ha? Makikita natin mga kapatid, hindi po biglaan. Hindi yung po bigla, parang nawala, unti-unti, nanlamig po siya. At yung kanyang unti-unting paglayo, yung kanyang unti-unting pag-turn away sa ating Panginoong Hesus, na-realize na lang niya
malayo na siya sa Panginoon. So, ibig sabihin, his spiritual coldness started with a small turning away from God's law. Small. Maliit. Maliit. Hindi po, di ba, lahat naman ng bagay, hindi naman nagsisimula sa malaki. Sa maliit na kasalanan. Doon po nagsimula na siya po ay nanlamig sa ating pong Panginoong Yesus. That is why, every time that we make decision in our life, hindi lamang po sa pagising mo sa umaga, hindi lamang po sa pagpili mo ng iyong boyfriend, magiging girlfriend, hindi lang pagpili sa course na meron ka, lahat ng aspeto ng buhay mo, ipanalangin mo mabuti, Lord, give me wisdom kung ano po yung bagay na dapat kong kunin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Hindi dahil ito yung in, ito yung kukunin mo, tapos later on, pag graduate mo, wala kang trabaho. Bakit? Kasi hindi na siya in. Hello? Nakukuha niyo po, ibig sabihin, mga kapatid. So dito po makikita natin, mga kapatid, nagkaroon po ng tinatawag na split heart or yung divided loyalty si King Solomon. And Solomon was obviously wise in governing pagdating po sa nation o yung kanyang pamumuno bilang hari. Pero ang naging problema po ni Solomon, yung kanyang pamumuno sa kanya pong pamilya. Na-ruin po yung kanyang family. Imaginin mo, saan ka nakakita? 700 yung asawa niya, tapos 300 yung kanyang kabit. Ganun kadami. Eh yung isa nga lang, hirap na hirap ka na eh. Kaya sabi na, kawawa daw si Solomon eh. Bakit? Ang dami niyang biyanan eh. Di ba? Ang dami niyang biyanan. So ibig sabihin, dito makita natin mga kapatid, we need a wisdom every time we make a decision. Lalong-lalo sa inyo mga kabataan. Sa pagpili nyo pa lang ng inyong magiging partner, sa pagpili nyo pa lang ng inyong magiging boyfriend, girlfriend, pag-pray nyo ng mabuti yan. Bakit? Kasi hindi lahat ng pogi, God's will. Di ba? So kaya mga kapatid, makita po natin dito. Ano sabi dito? Wisdom focuses on how to behave, make sound decision, and live in a matter that honors God. Ayun o, ang ganda. Sabi niya rito, live in a manner that honor God. Na dapat yung ating pong buhay, yung ating pong mga desisyon, yun po ay nagbibigay honor sa ating pong Panginoong Yesus. Tandaan po natin, sabi dito, do not be wise in word, be wise in deed. Kasi po maraming tao, galing magsalita eh. Matalino, magaling magsalita, be wise sa kanilang word, pero sa paggawa, kulang. Kaya nga, kung makikita po natin dito, yung famous quote ni Benjamin Franklin, familiar kayo doon sa famous quote ni Benjamin Franklin? Ano sabi niya dito? Well done is better than well said. Well done is better than well said. Bakit po? Kasi mas maganda, sabi dito, para bang sinasabi dito that action speak louder than words. Amen? Kasi po minsan may mga pagkakataon, ang daling magsalita eh. Well said, galing, nasabi. Pero pagdating sa action, doon tayo nagkakaproblema. Kaya mga kapatid, gusto kong makita natin ngayong umaga, be careful sa mga desisyon na ating pong gagawin. But true wisdom comes from God. Sabi sa James chapter 3 verse 13 to 18, ano po sabi dito? If you are wise and understand God's way, take note of this, pakinggan niyo po. Prove it by living an honorable life. Kung tayo daw po, sinasabi natin, if we are wise
and understand God's way. Naintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Ano sabi dito ni James? Prove it by living an honorable life. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung ating pong testimony. Hindi lang dapat na well-known tayo sa salita ng Diyos, hindi lang dapat well-known tayo sa mga Bible verses. Hindi lang dapat kilala tayo na, kilala ko yan, leader yan sa church. Tumatayo yan sa church. Ay, musician yan, kilala ko yan. Magaling na drummer yan, magaling na musician yan. Hindi lang ganon. Magaling magturo yan, kilala ko yan. Magaling magpaawit yan. Hindi lang dapat tayo well-known sa ganung bagay. Ang sabi dito, if we are wise and understand God's way, kung talagang nauunawaan mo ang salita ng Diyos, kung talagang sinasabi mo that you have wisdom coming from the Lord, ano sabi dito? Prove it by living an honorable life. Yun po yung isang bagay na mahirap. Bakit po? Alam naman natin, sa mundong ginagalawan natin ngayon, marami pong tao nakatingin sa atin. Lahat ng tao sa atin nakatingin. Ang tinitignan nila, hindi yung tamang ginagawa mo, kundi yung maling ginagawa mo. Hello? Diba? Nakatingin sila doon, 1 point, may maling ginawa na naman to . 2 points. Kasi bakit? Ang akala nila, dahil tumatayo ka, dahil leader ka, dahil musicians ka, dahil worker ka, dahil umaating ka sa isang Christian church, perfect ka na. Diba? Kaya nga mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga desisyon natin. Mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin. Kaya nga, dito even James, sabi niya, if you are truly wise, maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Kasi yung tongue, sabi niya, maliit na parte ng katawan ng tao, pero kayang magsunog. Kayang pumatay. Kaya mga kapatid, prove it by living an honorable life. Ano sabi diyan? Doing good works with the humility that comes from wisdom. Di ba tinalakay natin last Sunday yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And ano doon? Reverence from God. Humility is very important. Bakit po? Sabi dito, the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Makikita natin dito mga kapatid, yung 2 kinds of wisdom. Wisdom coming from God, yun yung tinatawag na true wisdom, and wisdom coming from this word. Na kung saan, ito yung tinatawag na, ano sabi dito? Such things are earthly, unspiritual, and demonic. And verse 16, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Ano sabi dito sa verse 17? But the wisdom from above is first of all pure. Dalisay. Malinis. Yung hangarin mo, walang iba kundi mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Hesus. Tandaan mo kapatid, kung naghahangad ka ng wisdom, dahil ang gusto mo, sumikat ka, makilala ka. Sabi ni James, that is why some of you are asking, pero hindi nyo nararanasan o hindi nyo natatanggap. Why? Because of your selfish ambition. Sabi niya sa chapter 2 ng James, nananalangin kayo, pero hindi kayo tumatanggap. Bakit? Because of your selfish ambition. Kaya nga mga kapatid, gusto ko makita natin dito. But the wisdom from above is first of all pure. Malinis po ang hangarin natin.
Wala tayong ibang intention na tayo po ay makasira, maka-down ng isang tao. Sabi dito, it's also peace, loving, gentle at all times, and willing to yield to others. Ano ibig sabihin? Yung handa tayong magpakumbaba sa ibang tao. We are a peacemaker, not a troublemaker. And that is the wisdom coming from above. You know, mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Nang sinasabi ito, wisdom in decision. Bakit po? Mahalaga po ito eh. Alam niyo po, lalo na po sa panahon ngayon, kapag ka nagpadala ka sa emotion mo, like for example, nagda-drive ka, nagpadala ka sa emotion mo, napaaway ka, road rage ka, may possibility, mawalan ka ng lisensya, mawalan ka ng karapatan na magdadrive. Sa simpleng ano lang yon. Di ba? Paano ngayon yon? Yung sa wrong decision mo na yon, na walang ka ng driver's license, hindi ka na pwede mag-drive, it will affect your future. It will affect your life. Di ba? Kaya mahalaga mga kapatid, wise decision. Kailangan po natin. Ano sabi dito? It is full of mercy and good deeds. It show no favoritism, and it's always sincere. And those who are peacemaker will plant seed of peace and reap a harvest of righteousness. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong mga decision meron po kayo ngayon. Hindi ko alam kung anong mga plano na meron po kayo ngayon. You know, this afternoon, nakaplano po tayo magkaroon ng planning para po sa ating church. Meron po tayong planning after this service. At this message is very timely. Bakit po? Kasi kailangan po natin ng wisdom. Sa decision po na gagawin po natin, lalo na po sa ating pong church. So anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Do not be wise in words. Be wise in deeds. Gawin natin yung bagay na nais ng Panginoon, hindi yung naisin natin. Yes, marami tayong mga nais na gustong gawin, na alam natin, kala natin maganda, pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ng buong puso, ng buong lakas, na anuman yung plano ng Diyos ngayong 2026, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa pamilya natin, sa buhay mo. Kapatid, hindi ko po alam. Ang Panginoon lamang po nakakaalam. Kaya, sa pagkakataong ito, is the best time for us. Ano man yung decision mo ngayong taon na ito, ano man yung plano mo, Lord, at this point, nais ko pong mag-commit sa iyo, give it to God. Pagkatiwala mo sa Panginoon, ask wisdom sa ating Panginoong Hesus, upang sa gayon, hindi ka magpadalos-dalos sa desisyon. Hindi ka mapabigla-bigla na kung saan, pagdating ng bandang huli, sasabihin mo sa sarili mo, mali pala ako ng desisyon. Mali pala ako ng paglipat. Mali pala ako ng pagsama. Mali pala ako na iniwan ko yung magandang trabaho, opportunity para sa akin. Hindi ko po alam kung ano yung mga plano po ninyo sa personal life niyo, plano niyo sa family niyo. But this time, mga kapatid, we need wisdom coming from the Lord. Pang sa gayon, makita natin yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin at matutunan natin dito po sa mga pinagdaraanan natin sa ating pong buhay. Can we bow our head, please? Hallelujah.
Panginoon, sa umaga pong ito, narinig po namin ang iyong mensahe. Ang sabi mo sa iyong salita, if we lack wisdom, ask, at ito'y ipagkakalob mo sa amin, Panginoon. Lord, sa taong ito, hindi po namin alam ang aming po mga kakaharapin. Sa trabaho namin, sa pamilya namin, may mga bagay, Panginoon, na hindi po namin kontrolado o hawak ang mga bagay na ito. Subalit sa pagkakataong ito, sa anumang desisyon na gagawin po namin sa aming pong buhay, huwag mo pong hayaan, Panginoon, na magkamali po kami ng aming pong mga desisyon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makagawa kami ng bagay na ito yung magpapalayo sa amin, sa relasyon namin sa iyo. Pagkos, Lord God, sa pagkakataong ito, tulungan mo po kami na mas lalo pa kami magkaroon ng intimate relationship sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga trials, circumstances na dumarating sa buhay po namin, Lord, maging instrument po ito para lalo pa kaming mas malalim, mas merong time, Panginoon, para manalangin para sa iyo. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makalimutan namin ang bagay na ito. Palagi mo kaming paalalahanan. Palagi mong i-remind sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, na kung tunay kaming may katalinuhan at kaunawaan na nagmumula sa iyo, hayaan mo, Panginoon, na ito po ay mai-apply namin sa aming pong buhay. Maipakita namin sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, na hindi lamang sinasabi ng aming pong mga labi, kundi nakikita sa ginagawa namin na ikaw ang tunay na Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Panginoon, ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming pong buhay, ang aming pong testimony. Lord, i-preserve mo po yung testimony na meron po kami. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makitaan kami ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyong harapan. O huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makagawa kami ng isang desisyon sa aming pong buhay na pagsisisihan namin sa pagdating ng panahon. Ngayon pa lamang, Panginoon, palagi mo po kaming paalalahanan that every decisions that we make, lahat ng ito ay aming pong isasangguni sa iyo. Lahat ng ito ay hihingin namin sa iyo, Panginoon, ng approval. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa iglesyang ito na pinagkatiwala mo po sa amin. Help us, Lord, na patuloy kami magkaroon ng pusong tapat, pusong handang maglingkod at magpagamit sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na sa iglesyang ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin to decide, Panginoon, what kind of ministry mo kami ilalagay, Panginoon, dito po sa church na ito para makatulong kami, Panginoon, sa gawain mo, sa ministeryo na pinagkatiwala mo po sa amin. Maraming pong salamat sa katalinuhan, kaalaman na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may kalakip na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo lamang, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.